okay na. Hindi, testing lang pala. Testing. Tuloy si ma'am. Kung kasi bato yung ano, sa unahan. Ibigay nyo na lang si Mayor sa may end. Sa procession. Pam. Diba? Hindi ko may kwenta. You were asking what happened. Oops. Alam mo ginawa ko rin yan? Nagpa-competition painting competition. Display me. Tama ganyan. That the hospitals come to know you for facilities or Hindi na kasi unang parang policy. Sino ko kung makakompleto ko ng kailangan ko sa Dongso na kang pinamanaan next year. 100 pinamanaan, tagpak, mawala, natugal, tapos bawas din rin na ba yun? Bawas din rin. sino ro kamukha? Yung batang nga. Ang Magna Carta for Filipino Seafarers at ang Philippine Maritime Zones Act at ang Philippine Archipelagic Sea. Mga minamahal kong kapwa Kalambenyo, mga magsisipagtapos, mga panauhin, aking pong pinakilala sa inyo ang ating pong panauhin, pandangal at tagapagsalita,
ang tagapangulo ng Senado ng Republika ng Pilipinas, Honorable Francis Cheese G. Escudero. Please sit down, please. Maraming salamat, Dr. Ron. Ilang bagay bago ka magsimula. Una, maigli lamang ito dahil alam ko gusto niyo nang umuwi at mag-celebrate ng inyong pagtatapos kapiling ang inyong mga magulang. Pangalawa, kumamarapati ninyo gagamitin ko ang ating sariling wika. Pilipino ang gagamitin ko, konting Kastila dahil I cannot English that very good so much. At pangatlo, maigli lamang ito dahil naalala ko paano ako'y nagtapos taong 1985 at taong 1993. Ang pinakinggan ko lamang ay unang 5 minuto sa nagtalumpati na graduation speaker namin. Yung mga sumunod na sinabi niya, sa totoo lang, hindi ko na maalala, gusto ko nang umalis at pumalakpak para matapos na siya magsalita. Kaya huwag kayo mag-alala, hindi ko gagawin yun. Hayaan yung simulan ko ang aking maikling talumpati sa paggamit. Tama-tama, nasa Kalamba tayo ng ilang kataga mula sa huling tula na sinulat ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal. Sa kanyang tulang Mi Ultimo Adios, sinulat niya ang mga sumusunod na kataga sa wikang Kastila. Sabi niya, Adios patria de la región del sol querida, perla del mar de oriente, nuestro perdido Eden. Sa ikalawang talata, baka akala nyo kasi ang first stanza lang ako. A darte voy alegre la triste mustia vida, y fuera más brillante, más fresca, más florida también por ti la diera por tu bien. Sa ginagalangan ko po na kinatawan mula sa nag-iisang distrito ng Kalamba, Congresswoman Sa Hernandez, sa ginagalangan po nating mayor at iba pang lokal na opisyal, hindi lamang sa syudad ng Kalamba pero sa lalawigan ng Laguna, sa pangunguna ni Mayor Ross Rizal, sa aking kababayan at nagkataong pangulo din ng City College of Calamba, gayon din sa lahat ng teaching at non-teaching personnel ng CCC, sa mga magulang at mahal sa buhay ng mga magsisipagtapos ngayon, sa ating mga minamahal na magsisipagtapos, isa pong maganda at pinagpalang hapon sa inyong lahat. Good afternoon. Pinili ko bilang panimula ang katagaan ni Rizal dahil sa isang linya sa tulang yon, Nuestro Perdido Eden. Sa wikang Ingles, Paradise Lost. Sa wikang sariling atin, Paraisong Pinabayaan. Dahil bakit nga ba? Bakit nga ba mahigit 100 taon na ang lumilipas mula nung sinulat ni Rizal yan, tila totoo pa rin hanggang ngayon? Mayaman ang Pilipinas. Masipag ang mga tao. Mababait ang mga tao. Bakit laganap pa rin ang kahirapan? Bakit lugmok pa rin sa kahirapan ang marami sa ating mga kababayan? Bakit tila walang nagbago? Mahigit 100 taon matapos niya sinulat ang mga katagang yan. Para sa akin, ang sagot ay nanggaling din sa sinulat ni Rizal, pero kabaliktaran ito. Kabaliktaran ito dahil kung totoo man ang sinabi ni Rizal, nung sinulat niya ito, ngayon hindi na dapat totoo yan. At yan ay hango sa tulang sinulat din niya na may pamagat na La Juventud Filipina o to the Filipino Youth. Sinabi niya doon sa tulang yon na ang kabataan daw ay pag-asa ng bayan. Paumanhin, hindi ako sang-ayon sa sinabi niyang yon. Suriin natin ang salitang pag-asa. Ang salitang pag-asa hindi ba tumutukoy sa lugar na mararating pa lamang, sa taong huhubugin pa lamang, at sa oras na darating pa lamang? Kung pag-asa kayong tatawagin ngayon, ano kayo ngayon? Tiga-panood, tiga-ngiti, tiga-palakpak, tiga-kaway? Kailangan ba nyo hintayin na kayo magtapos, yumaman, magkapamilya, magkapera, magka-influensya bago kayo gumalaw at kumilos para sa ating bansa? Isang martir ng panahon ng martial law na may pangalan dito, Sarmiento, minsan nagtanong ng 3 simpleng katanungan sa kanyang mga kababayan. Ang tanong niya ay, kung hindi ako, sino? Kung hindi dito, sana at hindi ngayon, kailan? Kung pag-asa lamang ang tingin ninyo sa inyong mga sarili, ang sagot nyo sa 3 tanong na yan ay, hindi ako, hindi dito, at hindi ngayon. Kalahati ng populasyon ng Pilipinas na humigit kumulang 120 milyon. Kalahati noon ay may edad mababa sa 18 taong gulang. Kalahati ay mataas sa 18 taong gulang.
Kung hahayaan na lamang natin ang nakataong pinanganak sa atin ang una sa mundo, na pangunahan tayo, pagsilbihan ang kapwa, at tumulong sa bansa, ibig sabihin nun mas kukunti ang nagtatrabaho para sa ating inang bayan. Subalit kung bawat Pilipino lamang sana, bata man o matanda, kung bawat Pilipino lamang sana, mayaman man o mahirap, nakapag-aral o hindi, may itsura o wala, matalino man o hindi, gagalaw at kikilos para sa ating inang bayan, wala akong nakikitang dahilan para di natin malampasan anumang hamon, anumang pagsubok na maaaring ibato sa atin ng tadhana. Kailanman huwag niyong isipin na porkit bata kayo at pinanganak kayo ng huli, ay may kapansanan o kakulangan na kayo. Sa totoo lang, ang mga bata magsisipagtapos ngayon, talo niyo dapat kami. Wala kami dapat panama sa inyo. Ang henerasyon namin ng inyong mayor, ang henerasyon namin ng inyong presidente, ang henerasyon namin ng ilan sa mga teacher ninyo, walang panama sa pwede at kaya niyong gawin. Bakit? Nung panahon namin, walang cellphone. Landline lang. Nung panahon namin, walang text. Pager lang. Nung panahon namin, walang internet, library at index card at card catalog lamang. Nung panahon namin, wala kaming internet o Google na pwedeng pagtanungan o AI. Ang meron lamang kami, encyclopedia. Isipin niyo, 20 volume ng libro, nandun na lahat ng kaalaman ng buong mundo. Pag hindi nakasulat yun doon, wala na kaming pag-asang malaman pa yun. Sa kabilang banda, ang henerasyon ninyo, henerasyon ika nga ng digital age, henerasyon ika nga ng AI. Sa totoo lang, nasa dulo ng mga daliri ninyo anumang impormasyon na gusto nyong makuha at malaman na hindi namin nakuha noong mga panahong yun. Noong mga panahong yun, kung may nakita akong gusto kong babae at gusto kong ligawan, pag hindi ko nakuha yung number niya, hindi ko na siya makikita pang muli hanggang tumanda na ako o siya. Noong panahong yun, kung gusto mo makapagkita at makipagtagpo at hindi dumarating yung kadate mo o kausap mo, pwede mo i-text na tanungin, saan ka na? Noong panahon namin, walang ganun. Maghihintay ka ng 2, 3, 4, 5 oras kalahating araw, hindi mo alam kung darating. At kung wala siyang telepono, hindi mo na alam kung kailan pa kayo magkikita muli. Ganon kahirap ang buhay ngayon at ganon kayo kaswerte ngayon. Kaya kung mamarapati ninyo, wala kayong dahilan o rason para hindi malampasan anuman ang nagawa o nakamit ng aming henerasyon. Wala kayong palusot na ulit-ulitin pa ang mga pagkakamaling nagawa ng aming henerasyon sa oras at sa panahon ninyo. Hiling at dalangin ko, paglabas ninyo ng bulwagang ito matapos nyo magtapos, anumang hamon o pagsubok na ibato sa inyo ng tadhana, kailanman huwag niyong talikuran at gamitin ninyo ang mga armas na binigay sa inyo, hindi lamang na inyong pinag-aralan, pero ng teknolohiya na nasa abot kamay ng bawat isa sa inyo. Ang pangako ko may lamang, pero baka maniwala kayo hindi nga ako marunong mag-Ingles. So allow me to end my speech by quoting a short prayer for you in English. I make it a point to end my speeches using this prayer, not to make it appear that I'm religious, but to share a prayer that I have uttered ever since I graduated from the College of Law way back in 1993. It is a prayer that has helped me in the many challenges I faced and continue to face up to this day. If you're familiar with it, please nevertheless bear with me. The prayer goes, Lord, grant me the serenity to accept with patience the things that I cannot change. Grant me the courage to change the things that I can. And most importantly, grant me the wisdom to know the difference. Sa paggising ko tuwing umaga, sinasambit ko palagi ang maikling dasal na yan. Bigyan sana ako ng Panginoon ng kapayapaan sa aking pag-iisip na matanggap ang mga bagay na hindi ko kayang baguhin sa mundong ito. Sana kasabay niyan, bigyan niya ako ng tapang at ng lakas na baguhin ang mga dapat baguhin sa buhay na ito. At higit sa lahat, hinihiling ko na sana bigyan niya ako ng pag-unawa na makita ang pagkakaiba ng dalawang yan. Naway sa bawat hamon at pagsubok na ating kaharapin, magtagumpay man tayo mabigo. Kailanman, huwag nating isipin ito'y walang dahilan, walang rason, at hindi tayo mabigyan ng lakas upang muling bumangon at haraping muli ang ibabato pa sa atin ng tadhana at ng buhay. Bago ako tuloy magwakas, nais ko sanang hilingin sa mga magsisipagtapos sa pamamagitan rin yung pagkilala at palakpak
pasalamatan po ninyo ang inyong mga magulang at mahal sa buhay na narito ngayon, na nagsilbing gabay at hindi kayo pinabayaan hanggang marating ninyo ang pagkakataong ito. Gayon din sa inyong mga guro na nagpahirap sa inyo, huling pagkakataon na ito para magpasalamat sa kanila, bigyan nyo rin sana sila ng masigawang palakpakan. Matapos nyo lumabas ng bulwagang ito, mag-iiba na ang mga buhay ninyo. Naway kailanman hindi nyo makalimutan ang araw na ito. Naway kailanman balik tanawan ninyo ito para pagmulan ng lakas at ng tapang na harapin anumang kakaharapin ninyo matapos ninyong magtapos. Sa muli, sa lahat ng mga graduates natin sa class of 2025, congratulations and I am proud of all of you. Magandang hapon po at may God bless you. Maraming salamat, kagalang-galang tagapangulo ng Senado ng Republika ng Pilipinas, kagalang-galang Francis Cheese G. Escudero. At ngayon, ating inaanyayahan ang puno ng lupo ng trustee at punong lungsod, kagalang-galang Mayor Roselier H. Rizal, ang kinatawan na natatanging distrito ng lungsod ng Calamba, kagalang-galang Congressperson Charis Ann Hernandez Alcantara, puno ng Komite ng Edukasyon, konsehal ng lungsod ng Calamba at miyembro ng lupo ng trustee ng Dalubasaan, kagalang-galang Board Member Dayan Del Valle Esperidion, at ang Pangulo ng Dalubasaan ng lungsod ng Calamba, kagalang-galang Dr. Ronald A. Gonzales, upang pangunahan ang paggawad ng plake ng pagkilala sa ating panauhing pandangal at tagapagsalita. Pamahalaang lungsod ng Calamba, City College of Calamba, Dalubasaan ng lungsod ng Calamba, bawat pagkilala ay ipinagkakaloob kay bilang pagkilala sa kanyang natatanging ambag bilang panauhing pandangal at tagapagsalita sa ika-16 na pagtatapos sa Dalubasaan ng lungsod ng Calamba na may temang pinagpala upang manguna, pinanday upang manglingkod, mga graduate ng CCC na humuhubog sa kinabukasan. Ipinagkaloob ngayong ika-20 ng Hunyo 2025 sa Coliseo ni Dr. Jose Rizal, lungsod ng Calamba, lalawigan ng Laguna. Nilagdaan Pangulo ng Dalubasaan, Dr. Ronald Gonzales, at ng punong lungsod, kagalang-galang Mayor H. Rizal. Muli, kagalang-galang Francis G. Escudero. Salamat po. Maaari na po tayo magsipo. Sa pagpapatuloy ng ating programa, ating tinatawagan ang pahayag ng punong tagatala, Professor Elvinard R. Reyes. Ba't ka nandyan doon? Tawag ka nanay mo. Wala yung mong gagraduate. Diba? Gusto mo yan sa kanan at mga. Tagal na exposure mo. Dr. Ronald Aquino Gonzales, Pangulo ng Dalubasaan ng lungsod ng Calamba. Isang karangalan ang ipresenta sa inyo ang 771 mga kandidato sa pagtatapos para sa akademikong panuruan 2025. -1. Napagtagumpayan nilang natapos ang lahat ng mga kinakailangan sa kani-kaniyang mga programa na itinakda ng komisyon sa lalong mataas na edukasyon. Hinihingi ko po ang inyong pagpapatunay na sila ay karapat-dapat na magtapos sa araw Ay, nito. popost ko na nga rito. Kanan at mga yan. Kagalang-galang na puno ng lupo ng trustees at punong lungsod, Mayor Roselier H. Rizal, malugod ko pong ipinipresenta sa inyo ang 47 kandidato sa pagtatapos sa programang Bachelier ng Agham sa Sistemang Impormasyon sa Accountancy. at 20 na kandidato sa pagtatapos sa programang Bachelier ng Agham sa Accountancy.
112 kandidato sa pagtatapos sa programang bachelier sa elementaryang edukasyon. Bachelier. 45 kandidato sa pagtatapos sa programang bachelier ng sekundaryang edukasyon, major sa edukasyon sa matematika. 53 kandidato sa pagtatapos sa programang bachelier ng sekundaryang edukasyon, major sa edukasyon sa agham. Major. 52 kandidato sa pagtatapos sa programang bachelier ng sekundaryang edukasyon, major sa edukasyon sa Ingles. 176 na kandidato sa pagtatapos sa programang bachelier ng agham sa impormasyong pangteknolohiya. Now, IT. 86 na kandidato sa pagtatapos sa programang bachelier ng agham sa agham pang-computer. Sila po ay may kabuuang 771 na batay sa presentasyon ng punong tagapagtala, Professor Elvinard Reyes. Silang mga magsisipagtapos ay ganap na natapos sa lahat ng mga kinakailangan at rekisito sa kanilang mga akademikong programa upang magkaroon ng degree. Pinapatunayan ko na sila ay maaari ng gawaran ng degree. Maaari na magsinayas. Sa bisa ng kapangyarihang ipinagkulob sa akin ng Republika ng Pilipinas, Komisyon sa lalong mataas na edukasyon at lupo ng trustees ng dalubhasaan ng lungsod ng Calamba, at batay na din sa presentasyon ng punong tagapagtala at rekomendasyon ng Pangulo ng dalubhasaan ng lungsod ng Calamba, na kayong 771 na mga kandidato sa pagtatapos mula sa iba't ibang kagawaran at akademikong programa ay malugod kong ginagawaran ng inyong degree. Kaalinsabay nito ang lahat ng pribilehiyo at karapatan bilang isang nagtapos sa dalubhasaan ng lungsod ng Calamba. Binabati ko kayong lahat, Batch 2005, may Diwang Bayani, Tatak CCC, ipinagmamalaki namin kayong lahat. Saludo po kami. Congratulations. Ayan. Hashtag corrected. Ang paglipat ng inyong tassel mula kaliwa patungong kanan ay isang makapangyarihang sagisag na kayo ay formal lang nagtapos sa dalubhasaan ng lungsod ng Calamba. Ngunit higit pa sa papel, medalya o sertipiko, ang tunay ninyong tagumpay ay nasa mga gabi ng pagtitiis. Sa mga panahong gusto niyo nang sumuko pero pinili ninyong lumaban. Sa bawat kabiguan, natutunan ninyong tumindig. Sa bawat luha, natuto kayong mangarap muli. Kagaya ng mensahe ng awitin, basta't maghintay ka lamang. Ang mga pighati at kasawi ang inyong naranasan. Habang kayo ay nasa loob ng sintang dalubhasaan, ang humubog sa inyong loob upang makamtan ang inyong mga pangarap. Hindi para sa inyong mga sarili lamang, kundi para sa inyong mga pamilya. Hindi palaging madali ang susunod na kabanata. Marami pa kayong haharapin unos. Ngunit habang may tibay ng loob, habang may pananampalataya, habang naniniwala kayo sa inyong mga sarili, ang liwanag ay muling iilaw at ang pangarap ay muling aakyat. Lumipad kayo, Class of 2025, sapagkat kayo ang liwanag ng kinabukasan para
sarili, para sa pamilya, at para sa ating bayan. Isinambit ni Padre Florentino kay Simon na isinulat ng ating pambansang bayani na si Gat Jose Rizal sa kanyang nobela El Filibusterismo, Kabanata 39. Nasaan kayo mga kabataan na magsasakatauhan sa sigla ng buhay na tumakas sa aming mga ugat, sa kadalisayan ng pag-iisip na nabulok sa aming mga utak, sa apoy ng sagisag na nabugto sa aming mga puso. Hinihintay namin kayo, o mga kabataan, hali kayo, sapagkat hinihintay namin kayo. Nawa ay magamit natin ang ating mga degree sa pagpapayabong ng ating katauhan, sa pagpapaunlad ng ating kinabukasan, at pagpapatatag ng ating mga mabubuting mithiin para sa lahat at para sa kalayaan ng ating inang bayan. Sa bawat luha, puyat, sakripisyo at sandamakmak na dapat tapusin, ay inialay ninyo para marating ang puntong ito. Kasabay ang panawagan ng isang bayan na matagal nang umaasa na sana kayo na ngayon ang sagot. Kayo nawa ang kabataang hinahanap ni Rizal na muling magpapatibok ng pag-asa, magpapaliyab ng sigasig at magbabangon sa isang bayan mula sa kawalang malay at walang katarungan. Hindi madali ang inyong tatahaking landas paglabas ng dalubasaan. Ngunit sa taglay ninyong talino, tapang at pagmamahal, higit sa lahat, sa diwang dalubasaan na sa inyo'y humubog, alam namin na kayo ay handa na. Kaya't sa ngalan ng pag-asa, ng bayan at ng kinabukasan, Class of 2025, kami ay umaasa. Kami ay umaasa sa inyo. Tapos na ang yugto ng pakikibaka sa mga silid-aralan ng ating dalubasaan. Sa bawat pahina ng inyong kwento, kami rito sa dalubasaan ng lungsod ng Calamba ay saksi sa inyong pagbubunyagi, sa luha ng pangarap at sa tapang na bumangon sa bawat pagsubok. Ngayon tanga ninyo ang pakpak na sama-sama nating hinubog, pakpak ng dunong, dangal at pag-asa. At habang kayo na at handa na kayong lumipad tungo sa mas malawak na langit, sa mga nagbabagong panahon at hamon, dalhin ninyo ang lakas ng loob na itinuro ng bawat isa at ng bawat pagkatalo at tagumpay ninyo. Sa labas ng ating mga pader ay isang mas masalikmuot na mundo. Ngunit sagana sa araw, huwag kayong matakot, pagkat sa puso ninyo'y baon ng apoy ng layunin, ang magsilbi, ang magmahal, at ang magbalik loob sa mga taong naging haligi ng inyong pag-angat, ang inyong mga pamilya, ang paaralan, at ang bayan. Mabuhay kayo at mula sa aming lahat, isang maalab na pagbati sa inyong pagtatapos, Batch of 2025. At ngayon, maaari ba naming mahilingan ang mga magulang na magsitayo? At magsilabas. Mga nagsipagtapos, maaari niyo bang kawayan ang inyong mga magulang? Hulihin ang kanilang mga mata. Pasalamatan sila sa kanilang mga sakripisyo at alay na pagmamahal para sa inyo. Maaari ba natin silang palakpakan? Sa ating mga magulang,
Nais po namin ipabatid mula sa aming pamilya sa dalubhasaan ng lungsod ng Calamba sa pamumuno ng aming Pangulo na si Dr. Ronald Gonzales at mula sa buong pamahalaang panglungsod ng Calamba sa pamumuno ng ating butihing Mayor, iginagalang Mayor Roselier H. Rizal, kami po ay taus-pusong nagpupugay sa dugo, pawis at luha na inyong inialay para sa inyong mga anak. Kaya naman sa araw na ito, hayaan po naming bigyan kayo ng pinakamataas na pagpupugay at pasasalamat sa pagtataguyod ninyo ng pag-aaral ng inyong mga anak. Sadya pong napakahirap. Igapang ang pag-aaral nila. Ngunit ngayon, may liwanag na po kayong mababanaan na kahit kayo man po ay lumisan sa tabi nila, mawala man sa tabi nila, ay hindi kayo mababahala dahil kayo po ay nakasisiguro na magiging matiwasay ang kanilang buhay sapagkat mayroon silang yamang hindi mananakaw sa kanila. Yun ay yaman na ipinagkaloob ninyo at ng dalubhasaan, ang yaman ng edukasyon. At batid din po namin na kayong mga magulang ay may mga luhang itinubli at itinago sa inyong mga anak sapagkat ayaw niyong ipakita sa kanila ang inyong mga kahinaan. Napakaraming tahimik na digbaan ang inyong isinuo makatapos lamang sila. Sa araw na ito na po ang resulta ng bawat pag-iyak sa bawat digmaan na inyo pong pinagtagumpayanan. Copyrighted yung kanta. At ngayon, maaari na pumupo ang ating mga magulang. Inaanyayahan pong tumayo ang mga kawani, guro, daluguro, opisyal ng dalubhasaan. At maaari po ba kayong lumingon sa ating mga magsisipagtapos? Mga magsisipagtapos, maaari nyo ba silang kawayan? Pasalamatan sapagkat ang mga taong nasa inyong harapan, ang mga taong sumubok sa inyo, ang mga taong nagtapon sa inyo ng sandamakmak na requirements, at ang mga taong batid natin ay hindi kailanman susuko sa inyo. Sila rin, bukod sa inyong mga magulang, ay alam namin na nandito lamang kami at muli kayong babalik. At ang mga taong nakangiti, handang yumakap at makinig sa inyong pagbabalik sa dalubhasaan ng lungsod ng Calamba. Bigyan natin sila ng mainit at masigabong palakpakan. Maaari na po tayo magsiupo. Maaari po bang tumayo ang mga student leaders at ang mga working student po na nag-graduate sa umagang ito? Maaari po ba natin silang palakpakan sa kanilang sakripisyo upang makatapos at maglingkod sa dalubhasaan ng lungsod ng Calamba? Mula po sa pamunuan ng lungsod ng Calamba at dalubhasaan ng lungsod ng Calamba, maraming salamat, student leaders, at sa mga working students na ginapang ang kanilang pag-aaral. Maaari na po kayo magsiupo. At ngayon, tayo po ay dadako sa paggawad ng akademikong parangal na ng mga nangungunang mag-aaral. Inaanyayahan po natin ang Pangulo ng Dalubhasaan sa gitna, Dr. Ronald A. Gonzales, butihing punong lungsod, kagalang-galang Mayor H. Rizal, kinatawanan ng natatanging distrito ng Calamba, kagalang-galang Charis Ann Hernandez Alcantara, at puno ng Komite ng Edukasyon, miyembro ng Lupon, kagalang-galang Dayan D.V. Espirition, at ang ating panauhin, pandakal at kapagsalita, kagalang-galang Senador Francis Cheese G. Escudero.
mga Ginoo, Binibini at Ginang, ating tunghayan ang paggagawad ng pagkilala sa mga nangungunang mag-aaral ng Batch of 2025. Mula sa Kagawaran ng Edukasyong Pangguro, Programang Batsilyer ng Sekundaryang Edukasyon, Major sa Pag-aaral ng Agham na may kabuuang marka na 1.521, Rovelo Inang Marjorie V. Cum Laude. Mula sa Kagawaran ng Edukasyong Pangguro, Programang Batsilyer ng Sekundaryang Edukasyon, Major sa Pag-aaral ng Agham na may kabuuang marka na 1.495, Palcon Maria Luisa May B. Cum Laude. Ano kaya nito dito? Ano kaya nito ni Palcon? Palcon eh. Mula sa Kagawaran ng Edukasyong Pangguro, Programang Batsilyer ng Sekundaryang Edukasyon, Major sa Pag-aaral ng Wikang Ingles na may kabuuang marka na 1.448, Pujalte Maria Christy Y. Cum Laude. Ganyan mo quick. Kaso pinamatasin ko. Baliktad. Mula sa Kagawaran ng Edukasyong Pangguro, Programang Batsilyer ng Sekundaryang Edukasyon, Major sa Pag-aaral ng Agham na may kabuuang marka na 1.444, Maninti Maria Therese Eliza M. Mula sa Kagawaran ng Edukasyong Pangguro, Programang Batsilyer ng Sekundaryang Edukasyon, Major sa Pag-aaral ng Agham na may kabuuang marka na 1.440, Mamalayan Bon Gerald M. Cum Laude. Output, nakita mo ganyan? Kita mo gumaganyan-ganyan. Mula sa Kagawaran ng Edukasyong Pangguro, Programang Batsilyer ng Sekundaryang Edukasyon, Major sa Pag-aaral ng Wikang Ingles na may kabuuang marka na 1.431, Tabier. Sa paa. Sama si Taba. Sumakay. Baka sabihin mo, hindi ko ipopost, oh. Good to know. Talaga, winner. Sabi mo eh. Kailan ba nga? Wala, hindi ko ipopost, ha. Excuse me po. Excuse me.